Good morning. Ayan, papasok na naman tayo. 8 hours ulit tayo ngayon. Ay, grabe, nakakapagod. Pagod pa rin ako. Yes, hanggang ngayon. Pero ganun talaga. 2 more days na lang and then magpapahinga ako ng isang araw. Yes, isang araw lang ang pahinga. But that's okay. Maaga naman ang labas ko ng araw na yun. Sa Thursday ba yan? Yes. Ito. Magkukwentuhan muna tayo bago tayo pumasok sa trabaho. Alam niyo naman, hanggat may oras tayo, i-ano natin yan. I-vlog natin. Ayan. Ito ang masasabi ko ha. Ito yung may advice ko sa mga kabataan dyan. Okay? Sa mga kabataan na nag-i-struggle sa kanilang mga buhay, nag-i-struggle sa kanilang mga everyday life, yung mga mahirap na naghihikahos, makakaya nyo yan, basta magsumikap lang kayo, okay? Magsumikap kayo, huwag kayong titigil, dahil ang lahat ng pagsusumikap nyo sa buhay ay meron niyang magandang kapalit, okay? Magtsatsaga kayo, okay? Dahil ang paghihirap hindi yan habang panahon, okay? Hindi yan habang buhay. Unless, piliin mo talaga na maging habang buhay, okay? May katapusan ng lahat ng paghihirap ng isang tao. Okay? Lalo na kung ito ay tutuldukan mo. Okay? Hindi habang panahon ay mananatili kayo sa mahirap na sitwasyon, sa mahirap na kalagayan, sa mahirap na pamumuhay. Okay? Sabi ko nga, pag may gusto ka sa buhay, mag-set ka ng goal para sa sarili mo. Mag-set ka. Okay? Tapos sabihin mo sa sarili mo na, pagmasan mo yung sarili, maging observant ka. Pagmasan mo yung pamumuhay mo, yung estilo ng pamumuhay nyo, yung buhay nyo, yung, anong tawag dito? Yung mga nangyayari sa buhay mo at sa ibang tao, okay? Tanungin mo yung sarili mo, ito ba yung buhay na gusto ko? Ganito bang buhay ang gusto ko? Anong tawag dito? Kailangan ay ganun, magkaroon ka ng ganung pagmumuni-muni sa sarili mo, okay? Pero sabi ko nga, basta't ikaw ay nagsusumikap sa buhay, okay? Hindi malabo na marating mo yung gusto mo. Dahil ako, ganun din ako noon, okay? Sabi ko nga ay nanggaling din ako sa mahirap na pamumuhay, sa mahirap na sitwasyon. Pero ako ay lalo akong nagpursige sa buhay. Parang naging, anong tawag ko dito, motivation ko yung sitwasyon ng buhay namin noon na sobrang mahirap. Parang lalo akong na-challenge, lalo akong naging, anong tawag doon? Persuasive na abutin yung mga pangarap ko sa buhay. Sabi ko nga, hindi ganun kadali yung pamumuhay namin noon nung bata pa ako. Sobrang hirap, sabi ko sa inyo. Basta ako nung bata pa ako, ang lagi kong naging pananaw sa buhay is kumita ng pera. Ano yung pwede kong pagkakitaan ng pera? Paano ako kikita ng pera? Ganyan lagi yung aking isip nung bata pa ako. Yes. Paano ako makakatulong sa pamilya? Paano ako makakatulong sa magulang ko, sa kapatid ko? Okay? Kasi syempre gusto ko rin namang makatulong sa kanila. Kaya nung bata pa ako is talagang gumagawa ako ng mga paraan. Lalo na nung nag-high school na ako. Nung nag-high school na ako, unti-unting nabuksan yung aking third eye. Parang ganun. Nabuksan yung aking pag-iisip na kailangan ng pera. Doon ako nabuksan ang isip ko sa pera talaga. Sabi ko, pera is the number 1 na kailangan namin. Pera yung talagang number 1 na wala kami. Pera yung talagang pangunahin na kailangan naming maibigay, okay, yun. Tapos sabi ko, mahirap kasi, napakahirap talaga. Paano ko gagawin yun, kumbaga? Paano namin gagawin yun, kumbaga? So, yun. At a very young age, natukyan ko yun nga, pagtitinda-tinda. Doon ako magaling sa pagtitinda-tinda ng kahit na ano. Yes, kasi nandiyan ang pera sa pagtitinda-tinda ng kung ano-ano. Yes, kahit pwede ka, ang dami mong pwedeng pagkakitaan pag nasa bahay ka, sa totoo lang. Isipin mo yung maraming paraan. Tsaka maganda na rin ngayon kasi marami na rin way ngayon kung paano kakikita ng pera, sabi ko nga. At kung paano mo mai-advertise yung iyong negosyo. Yun. So yun nga, maraming paraan pagkita ng pera sa bahay. Pwede kang magtinda-tinda ng ice candy, ng yelo, ng leche plan, maraming paraan, kung saan ka magaling, doon ka pursige. Yes. Magluto, kung saan ka magaling, mag-bakes. Kung magaling ka mag-bake sa mga cookies, mag-bakes ka. Mag-bake ka ng cookies, cakes, cupcakes, cake,
Yan, maraming ano yan, marami ding pera dyan. Yun nga lang is talagang makonsumo yan ng oras din. Kaya nga sabi ko, learn how. Kailangan matukyan mo ang pagiging multitasking, ang paghawak ng oras mo, okay? Dahil sa mundo natin na parang nahihirapan tayo sa pera, nahihirapan sa pamumuhay, kailangan matukyan natin yung time management, okay? Time management, kinakailangan yan. Sobrang kinakailangan talaga yan na pag-aralan mo kung paano mo imumultitask ang oras mo. Time management nga. Okay, lalo na kung ikaw ay may anak. Sabi ko nga, kailangan matukyan mo sa sarili mo kung ano yung kakayahan mo, okay? Pag natukyan mo sa sarili mo kung ano yung kakayahan mo, madali na, okay? Learn the management din, the time management. Learn kung kaya mong maging multitasking. Kung kaya mong mag-handle ng maraming oras, maraming bagay sa buhay mo. And this is the key. Kung hindi mo kaya, kung alam mo yung capabilities mo, kung alam mo yung kakayahan mo, alam mo kung saan mo isi-set yung boundaries mo. Alam mo kung saan mo isi-set yung kakayahan mo, okay? At alam mo rin kung ano ang kaya mong ibigay sa iyong kakayahan, okay? Kagaya ko ako, natukyan ko na hindi ko gusto ng malaking obligasyon. Hindi ko gusto ng maraming mga bata, ng maraming anak. Hindi sa ayoko ng mga bata. I love children, okay? It's just like yung capabilities ko, wala ako noon na mag-alaga ng napakaraming tao, ng napakaraming mga bata. Dahil hindi ako mapagpasensyang tao, mainitin ang ulo ko. So natukyan ko yun sa sarili ko na hindi ko kakayanin, okay? And then, pinag-aralan ko rin na hindi ko rin kakayanin yun nga sa pera. Financially is hindi ko kakayanin na magdagdag pa ng iba pang mga bagay sa buhay ko noong time na yun. Kasi nga, kahit hanggang ngayon naman, well, ngayon siguro kaya-kaya ko na rin, pero I prefer to stay na ganito na yung buhay ko, na isa lang yung anak ko, kasi mas madali. Yun ang kagandahan na natukyan ko kung ano yung mga gusto ko sa buhay, natukyan ko yung capabilities ko sa buhay, natukyan ko yung mga ayaw at gusto ko sa buhay, yung pagkilala mo nga sa sarili mo. Nakilala ko yung sarili ko kung ano yung mga gusto at kailangan ko sa buhay, okay? At kung ano yung mga ayaw ko sa buhay. Ayoko ng malaking stress, ayoko ng malaking responsibilidad, ayoko ng malaking gastos, okay? Hindi ako big fan sa ganun, okay? Yes. Kaya nga, nadiscover ko sa sarili ko na, ang kaya ko lamang ay isa sa buhay ko. Or isang anak sa buhay ko. Dahil yun lang ang kaya ko. Yun lang ang kakayahan ng pera ko. Yun lang ang kakayahan ng kakayahan ko. Okay? Dahil, yun nga, I have anxieties when it comes to money. So, hindi maganda na mag-ako pa ako ng mas malaking, hindi ko aakuin. Okay? Dahil nga, I always worried about everything. Kung ano yung mangyayari sa akin sa pagdating ng panahon, pag nawalan ako ng trabaho, kung hanggang kailan ako mawawalan ng trabaho, yung mga ganung pangyayari, lagi ko yung isinasaalang-alang sa buhay ko. Pag nagkasakit ako, yun yung mga ganun. Masyado akong ahead, yes. May pagkaano ako, proactive talaga ako, yes. Parati ko yung iniisip yung kung ano yung pwedeng mangyari sa pagdating ng yung mga hindi inaasahang pangyayari. Yun. Mahalaga yun. Yun. But I'm sure, alam ko rin naman sa sarili ko na kung magkaroon ako ng malaking pamilya, kakayanin ko rin naman. I'm that kind of person na yung parang hindi ko madaling maano yung stress. Nakakaya ko, pero yun nga sabi ko sa inyo, may time na kailangan ko mag-recharge. Yes. Kailangan ko i-recharge yung katawan ko, yung isip ko. Pag nakaharap ako ng mga malaking problema sa buhay ko, okay na, lalampasan ko naman. I-recharge ko muna yung sarili ko, okay? Dahil nga sabi ko sa inyo, para ako nag-hibernate, yun. Iano ko muna yung sarili ko, recharge ko, pahinga ako, ayokong kumausap sa ibang tao. Yung magtutulog ako, yung ganyan, magkukulong ako sa kwarto, ganyan ang ginagawa ko pag ako'y humarap sa isang stress or nakaharap sa isang stress or naka-encounter ng isang stress, okay? So, kumbaga yung sarili ko, kinukondisyon ko muna, okay? Para recover ako. Ganun ako. Hindi ako superwoman na, ang tawag dito, na yung parang, bibigyan mo na naman ako ng matinding pasanin, tapos ititake ko na naman ng ganun kadali. No, hindi.
Kaya nga sabi ko, there's a reason kung bakit isa lang yung naging anak ko sa buhay. Okay? Kung bakit isa lang ang pinili ko maging anak ko. Dahil nga doon. Okay? Dahil alam ko kung hanggang saan at hanggang kailan yung kakayahan ko. Okay? And, yun nga, doon ko na-discover na mas madali para sa akin yung ganon. Okay? Kaya ngayon, yun ang kagandahan na isa lang yung naging anak ko kasi hindi ako nahihirapan sa pera. Kasi nga, isa lang yung anak ko. Hindi ako nahihirapan sa mga kung ano yung gusto kong bilhin na bibili ko. Kasi nga, na-manage ko dahil ngayong anak ko malaki na, binata na, wala na akong intindihin. Kumbaga, so napapaghandaan ko pa rin yung pagtanda ko kahit paano. And at the same time, nakakatulong pa rin ako sa nanay ko. And then, nakakatulong pa rin ako para sa sarili ko. And nakakapagtabi pa rin ako para sa sarili ko. Yun. Napapaghandaan ko pa yung iba pang mga bagay. Yun. Pero, inaanoy ko pa rin. Sabi ko nga, nakaset pa rin yan. Hindi basta-basta pa rin yung paggastos ko dahil lagi kong iniisip yung bukas. So yun, ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili at sa kakayahan mo. Okay? And sabi ko nga sa ekonomiya ng bansa. Okay? At sa kaperahan mo, sa sinasahod mo. So yun. So yun po ang kahalagahan at yun po ang dahilan. Alright, papasok na ako dahil wala ng oras. So talk to you later. Bye!